tinanong sa akin ng classmate ko, what happened to you? Nung kwento ko sa kanya, sabi ko, wag mo sasabihin kahit kanino kasi pag sa US, masampal lang 3 days na nakakulong yung mga parents. Ang ginawa ng classmate ko, sinumbong niya sa teacher. Tapos yung teacher, pinapunta yung dad ko, pinapa-counseling. Nung nalaman agad ng dad ko na pinapapunta siya, the next day, umuwi na ako ng Pilipinas. So, nung umuwi ka ng Pilipinas, ilang taon ka na nun? 13, 14. Pinabalitaan ako na you went through a phase of self-harm. Yes. After 2 years ata or 1 year na tuloy-tuloy everyday, hindi ako nakakatulog nang hindi ako sinasaktan ni daddy. Then there's one time na naalala ko, hindi niya ako sinaktan the whole day. Sobrang saya ko sa diary ko na I feel happy this day na hindi ako sinaktan ni daddy na ganun. Pero every night, binabasa ni daddy yung diary ko. Then one time, nakita ko yung classmate ko, ang dami niyang cuts sa kamay. Tinanong namin, what did you do? Ba't mo ginagawa yan? Sabi niya, it feels nice, try it. Nung ako nag-try, wala ko na-feel. Kahit dumudugo na siya. Hindi ka. Wala po, wala. Yung Sakit. feeling na akala mo na ilalabas mo yung pain na tinatago mo sa loob. Which is an unhealthy way to heal and to express yung mga nararamdaman mo inside. Siyempre, when you're young and you're trying to survive and cope, maghahanap ka ng ibang ways para ma-divert yung pain. Baka sobra na yung pain dito. Tama po.